السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat na papuri at pasasalamat ay balik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, naglikha ng liwanag at kadiliman. Subalit ang mga hindi mananampalataya ay nagtataglay pa rin ng ibang Diyos na kanilang sinasamba bukod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya, at ako'y sumasaksi na si Muhammad alayhi salatu wassalam ay huling sugot alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa sino mang tumatahak sa tuwid na landas. Ang landas ng Islam, ang tauhid na ipinadala sa lahat ng mga propeta, at ang sunnah ng propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Naway tayo napapangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha na ating magagampanan hanggang sa huling hininga. Kapatid, maaari bang Brother Mahmoud, maliwanag po ba? Naway naging maliwanag po sa atin. Inshallah, ang ating episode na ito ay pangatlong bahagi ng ang shirk at ang mga uri nito. At ito ay tatalakayin natin dito ito'y na pinamagatan na ang lahat ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy natin ng mga ito ay ang buhay natin. Barakallahu fik. Jazakallahu khair, Brother Muhammad Sultan. Ang buhay natin, ang ating kalusugan, ang ating kamatayan, ang pagkagaling o kagalingan ng ating mga sakit, ang pagdudulot ng mga anak o supling para sa atin, ang tagapagtaguyod natin, tagapangalaga natin, ang nagbibigay ng karangalan at siya ang nagbibigay ng kapatawaran. Bidnillahi ta'ala, himay-himay natin hanggat insyaallah ating makuha ang kaalaman na ito. Alam po ng isang mananampalataya na ang anumang nangyayaring kabutihan sa buhay natin, maging ito man ay nakikita natin o hindi, itong lahat ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang panig, kung anumang mga kasamaan na nangyayari sa atin, ito ay pinapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito, ito ay nanggaling sa gana mula sa ating mga kamay o kasamaan ng ating mga kamay, dahil sinabi ng Allah Jalla wa'ala, Zaharul fasado fil bahri wal bar bima kasabat aydinas. At maging laganap ang kasamaan sa kalupaan at karagatan dahil sa kasamaan ng ating mga kamay. Masya Allah, Brother Mahmoud. Masya Allah. Maliwanag po. Masya Allah, maliwanag. Naging maliwanag, Brother Mahmoud, at naway makakasama ka namin uli sa paglalakbay natin sa Makkah pag bumukas na insya Allah ta'ala. At kapag pahintulutan tayo na makapaglakbay sa Hajj, insya Allah, naway magkakasama po tayo ulit insyaallah ta'ala. Kaya ang isang mananampalataya, ang lahat ng mga kabutihan na nangyayari sa atin ay pinapangyayari ng Allah Jalla wa'ala dahil ito sa kanyang kapangyarihan at kanyang awa sa kanyang mga alipin. Sa dahilan ng kanyang sinabi, umabikum min ni'matin faminallah. At ang anumang mga biyaya na nandito sa atin ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo maging limitado sa biyaya na sinasabi nating pera o sinasabi nating kaluwagan sa paggalaw po natin, ang bahay po natin, ang sasakyan po natin, ito'y bahagi po lamang. Subalit, ang pinakamainam na biyaya ng ating buhay ay ang pagiging Muslim po natin. Sa dahilan na ang kayamanan, ang karangyaan ay maging walang saysay kung hindi natin nagagamit ang ating buhay ayon sa kagustuhan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang oras na ito, minuto na ito na ipinagkalob ng Allah Jalla wa'ala ay uri ng na'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagagamit natin siya sa pagpuri at pag-alala sa Kanya. Ang kalusugan natin
ang ating pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod natin sa sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ang ating mga anak, kung nandito sa ating paligid na nakikita man o hindi, ito ay mga biyaya ng Allah Jalla wa'ala at walang pag-alinlangan ang biyaya ng tauhid na tayo'y dumadaan sa tamang prinsipyo at tamang katuruan ng panampalataya. Ito ay napakahalagang biyaya na kung saan hindi kayang babayaran ng sinuman. Dahil ito ay nagbula sa tawfiq ng ating dakilang tagapaglikha. Mashallah, Brother Mahmud, kapag may mga katanungan sa paksa natin, insyaAllah, ilalagay lang sa ating screen at ating mababasa, insyaAllah ta'ala. Kaya pagsaluhan po natin ito na ang lahat ng nasa atin ay mula sa kamay ng ating dakilang tagapaglikha. Ang una po rito mga kapatid, walang pag-alinlangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagtala ng ating buhay at ng ating kamatayan. Walang sino mang makapagkakaloob sa atin ng buhay, makapag-extend ng buhay, makakuha ng buhay sa dahilan na siya ang nakakaalam po nito. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Al-Baqarah, ayat number 28 ng banal na Quran, sinabi ng Allah Jalla wa'ala, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. At sabi ng Allah Jalla wa'ala, paano kayo tatalikod sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyong nakikita na kayo ay hindi nagkakaroon ng buhay maliban na lamang na kayo ay kanyang pinagkakalooban. Ang buhay na ito ay pinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala. At pagkatapos ito ay ipagkakaloob niya rin sa inyo ang kamatayan. At pagkatapos noon ay bubuhayin muli kayo ng ating dakilang tagapaglikha at sa Kanya, sa Allah Jalla wa'ala, ang ating pagbabalik. Kaya dahil dito ang aral sa aya na sinabi ng dakilang tagapaglikha na paano ba natin tatalikuran ng Allah Jalla wa'ala? Paano tayo sasamba sa ibang Diyos-Diyusan? Paano tayo gagawa ng pagtatambal sa Kanya samantala ang ating buhay, ang lahat na nandito sa atin ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano natin tatalikuran ang batas ng Allah Jalla wa'ala, ang syariah ni Muhammad alayhi salatu wassalam, na ang nandito sa atin ay biyaya ng dakilang tagapaglikha? Kaya ito'y mag-uutos sa atin bilang turo sa pananampalatayang Islam na tayo ay lubusang sumuko at magpapaalipin sa ating dakilang tagapaglikha. Sa dahilan na ang buhay ay hawak po ng Allah Jalla wa'ala. Ang ating kamatayan ay wala pong nakakaalam, bagamat napakarami ng namamatay sa ngayon dito sa gitnang silangan sa COVID. Ang kasunod o ang sino mang susunod dito ay wala nakakaalam dahil sinabi ng Allah Jalla wa'ala, wala tadri fi ay ardin tamut, at hindi mo alam kung saang lupalop ka ng kalupaan mamatay. Kaya hingin natin sa Allah Jalla wa'ala na tayo mamatay ayon sa kanyang kagustuhan na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay na hindi sa estado ng Islam. Kaya tayo binigyan ng Allah Jalla wa'ala ng patnubay, ibinagkaloob niya sa atin ng Islam, na tayo sumunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam, na isa sa buhay natin ang tauhid. Ihingin natin sa kanya na tayo din ay kukunin niya na sa estado ng tauhid. Ang pangalawa, ang sino mang sumasagot ng ating panalangin ang gumagamot ng ating mga sakit. Alam po natin na ang panalangin, ang dua, kagaya na sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ad-du'a'u huwal ibada. Ang dua ay uri ng ibada o pagsamba natin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito ang Allah Jalla wa'ala ay nagsabi sa atin, وَقَالَ رَبُّكُمْ عُدْعُونِ وَاسْتَجِبْ لَكُمْ. At ang iyong Panginoon na nagwika, tumawag kayo sa akin at kayo ay aking dinggin. Kaya siya ang Allah Jalla wa'ala na sumasagot ng ating panalangin. Sa mga hindi mananampalatayang Muslim, ang pag-aakala na ang kanilang Diyos, ang kanilang mga ribulto, ang kanilang mga sinasambang mga Diyos-Diyusan, ay yaon daw ang sinasabi nilang sumasagot ng kanilang panalangin. Dahil sa rahma ng Allah Jalla wa'ala, siya ang sumasagot nito at siya nagkakaloob dito. Kaya dahil dito, ipaanyaya natin sa kanila, kung ang bawat isa't isa sa kanila ay nagsasabi na tama ang kanilang reliyon,
Sa dahilan na sinasagot ang kanilang mga panalangin, ay bakit ba ibig sabihin na ang mga sinasabi nating Hindos na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, sa mga hayop, ay tama din ba ang kanilang mga Diyos-Diyusan? Ito po ay habag ng Allah Jalla wa'ala na siya ang sumasagot ng ating panalangin. Hindi po ang ating sinasambang mga ribulto at mga bato, dahil ito ay habag ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Namal, ayat number 62 mula sa banal na Quran, ba'dha a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, amman yujibul muttar idha da'ahu wa yukshifu su' wa yaj'alukumul khulafa al-ard a ilahun ma'allah. Kaya dahil dito, sabi ng Allah Jalla wa'ala, mayroon pa bang ibang mas mainam na sasagot ng iyong panalangin sa mga tumatawag ng higit pa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na kapag kayo ay tatawag sa Kanya, ay tatanggalin niya ang inyong mga problema at iyong mga suliranin. At kayo'y gagawin niyang tagapangalaga, tagapagmana ng sanlibutan. Pagkatapos ng iba't ibang mga henerasyon na dumaan. Mayroon pa bang ibang Diyos na inyong sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya siya ang sumasagot ng ating panalangin. Amman yujibul mudtarra idha da'a. Kaya kapag ang isang tao ay meron siyang hinihingi, maging ito'y hinihingi niya sa kanino mang mga Diyos-Diyusan, dahil sa habag ng Allah Jalla wa'ala sa kanya, upang siya ay bumalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay sumasagot ng kanyang mga panalangin. Kaya kung nakita natin halimbawa sa eleksyon ng Pilipinas sa panahon ni Presidente Joseph Estrada, bilang isang Kristiyano ay siya ay tumawag sa kanyang Diyos, halimbawa kay Jesus. Sa panahon naman ng eleksyon sa India, sila naman ay mga Hindos. May mga Hindos at may mga Muslim. Ang mga Hindos ay tumakbo bilang Prime Minister o pinuno ng bansa nila at tumawag sila sa kanilang mga Diyos-Diyusan. O sa ibang mga bansa na kung saan may mga hinihingi sa dakilang tagapaglikha. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ba ang sumasagot sa kanila? Hindi ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ang habag at awa ng Allah Jalla wa'ala upang tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Kaya dahil dito, ang mga tao na tumatawag na nalangin maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagtatambal sa Kanya. Kaya pakinggan natin ang panalangin ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Syu'ara, ayat number 72 to 78 mula sa mga Quran, sabi ng Allah Jalla wa'ala, alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Sinabi ng Allah hinggil sa balita tungkol kay Ibrahim na pinahayag niya sa huling mensahe sa banal na Quran. Sabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, siya ang lumikha sa akin at nagbibigay ng patnubay sa akin. Ang pagkakalikha ng tao, ang pagbigay ng patnubay ng tao ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Siya yaong nagbibigay sa akin ng pagkain at nagbibigay sa akin ng inumin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagkakaloob nito. Kaya sabi pa ni Ibrahim alayhi salatu wasalam na ipinahayag ng Allah Jalla wa'ala sa atin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. At kapag ako ay nagkasakit, ang sakit na ito ay nanggaling sa ating mga katawan na pinahintulutan ng Allah Jalla wa'ala. Kaya kapag ako ay nagkasakit, fahuwa yashfin. At siya ang nagbibigay ng gamot sa akin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na walladhi yumituni thumma yuhyin. At siya yaong kukuha ng aking buhay, ang Allah Jalla wa'ala, at siya yaong magkakaloob nito. Ito ang kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala na sa bawat paggawa niya ng mga gawain na kanyang ninais ay sa pagitan lamang ng litrang Kaf at Nun. Sinasabi ng Allah Jalla wa'ala, idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. At kapag nais ng Allah Jalla wa'ala na gumawa ng isang bagay, ay kanyang sasabihin lamang mangyari at mangyari nga. Kaya bilang panghuli na sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. At ako ay umaasa sa Kanya
na siya yaong magpapatawad ng aking pagkakamali at pagkukulang o pagkakasala sa araw ng paghukom. Kaya dahil dito mga kapatid, ang ating patnubay ay hingi natin sa Allah Jalla wa'ala. Ang tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating kinakain at ating inumin ay hingi natin sa Allah Jalla wa'ala. Ang kalusugan natin na tayo ilayo sa anumang kasamaan ay hingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay na ipinagkaloob niya, hingi natin na ating mapapangalagaan sa tulong ng Allah Jalla wa'ala at na tayo ay mamatay bilang isang manampalataya na ang Allah Jalla wa'ala bilang sa katapusan ng aya na ito na siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa kanyang mga alipin. At tinutukoy na ang pinakamainam na araw na kung saan matatamo natin ang mga bagay na itong kapatawaran ng Allah Jalla wa'ala ay ang araw ng paghukom. Kaya dahil dito, habang tayo nabubuhay, ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at nandyan siya na handang magkaloob ng ating mga hinihingi. Ya Allah, patawarin mo kami, patnubayan mo kami, ilayo mo kami sa anumang kasamaan, bigyan mo kami ng ang aming mga kapatid na mayroong sakit, ay bigyan mo ng lunas, ang mga nauna sa amin ay iyong patatawarin. Na, ganun din ang paghingi natin ng ating mga anak, ating kayamanan, ating trabaho. Itong lahat ay nanggaling sa Allah Jalla wa'ala, nakasabay dito ang ating pagsusumikap. May mga tao sa ngayon na kapag sila ay pupunta sa Obando doon sa limbawa Bulacan na sila'y sasayaw, o doon sa Japan ay pupunta sa isang bundok na may mga ritual silang gagawin upang hihingi sila ng anak sa lugar na yaon. Tayo mga mananampalataya ay diretso tayong hihingi ng tulong sa Allah Jalla wa'ala, kagaya na ginawa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, ginawa ni Zakaria ni Zakaria na siya'y pinagkalooban ng anak na si Yahya. Silang lahat ay tumawag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatay ni Birhen Maria, si Imran, at ang kanyang asawang si Hannah, ayon sa paliwanag ng mga ulama, ang kanyang pangalan ay Hannah. Sila ay tumangis at tumawag sa Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Shura, ayat number 49 to 50, ba'dha a'udhu billahi minasyaitanir rajim, lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu may yasha. Sa Allah ang pag-aari ng kalangitan at kalupaan. Yakhluqu may yasha, at siya'y lumikha ng mga bagay na kanyang ninais. Na, yahabu liman yasha inatha, wa yahabu liman yasha dhukura. At pinagkakalooban ng Allah Jalla wa'ala ang sino mang kanyang ninais ng anak na babae, o pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang kanyang ninais na anak na lalaki. Ang pagkakaroon ng anak na lalaki, ang pagkakaroon ng anak ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kapatid tayo na may mga pamahiin na kung saan, brother, para gusto mong maging lalaki ay ganitong gagawin mo. O brother, kapag gusto mong maging babae, ito ang gagawin mo. Itong lahat ay nasa kamay at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagpapatuloy ng ayon na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُزَوِّجُهُمْ ذُقْرَانَ وَإِنَاثًا. At tunay na mayroong mga tao na hindi na pagkakalooban ng sinasabi nating na pinagkakalooban niya ng babae o lalaki. Siya ang nagkakaloob, babae man o lalaki. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. At tunay na pinagkakalooban ng Allah Jalla wa'ala ang sino man na gusto niya, at hindi niya pagkakalooban ang sino mang ninais niya. Kaya kapag ikaw ay hindi magkakaroon ng anak o magkakaroon man ng anak, itong lahat ay sa kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala. Huwag nang pumunta sa pandanggo sa ilaw, huwag nang pumunta sa isang bundok at himasin ang isang bato, o pupunta sa isang lugar na gagawa ng isang gawain dahil ito ay uri ng pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito si Ibrahim alayhi salatu wassalam, sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Safat, ayat 100, na sabi ng Allah Jalla wa'ala, Rabbi habli minas salihin. O aking Panginoon, pagkalooban mo ako ng mga mabuting anak. Kaya panalangin ng dakilang sugo na ito na siya ay tumawag sa Allah Jalla wa'ala, na siya ay pagkakalooban ng mga mabuting anak.
Kaya kung pagkaluban tayo ng anak, ay sama natin na ang katangian ng mga anak na ito ay mga saleh, mga taong mayroong tunay na takot sa Allah Jalla wa'ala at naging mabuti sa ating dakilang tagapaglikha. Ang kasunod ay ang taghingi natin ng pagtataguyod at pamamahala o pagtustos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin. Kaya walang sino mang makapagbigay ng katangiang ito na siya ang tagapagtustos. Siya ang nagkakaloob nito ng ating mga anak, ng ating mga asawa. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala mula sa Surah Nahl, ayat number 73 mula sa Banal na Quran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. At kayo ay tumatawag o kung kayo ay gumagawa ng pagsamba liban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sila ay walang kapangyarihan na magdudulot ng pangalaga mula sa kalangitan at sa kalupaan. At tunay na sila ay walang kapangyarihan. Kaya ating inuulit mga kapatid, kaibigan, ang pagtawag niyo sa mga mahihina na hindi man lang makakagawa ng sinasabi nating isang butil ng palay o isang maliliit na langgam. Ito isang uri ng challenge sa atin. Kung ang ating Diyos ay makakalikha nito, kung kapag makagawa siya ng bagay na yaon, nabibigyan tayo ng pangangalaga, tunay na hindi nila magagawa dahil ito ay katangian lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kahit na yung mga buong utak, kaalaman ng tao na sila ay gagawa ng isang butil ng palay, ay hindi nila magagawa ito maliban na lamang na kapag sila ay tatanim at magkagayon na sa pangalaga ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya kahit na langaw o langgam ay walang sino man sa atin na makagawa nito. Maging sa ngayon, ang modernong teknolohiya ay nasasabi nakagawa ng mga robot, nakagawa ng mga bagay na iyon. Ito ay hindi pa rin umaabot sa pagka-perfecto o sa tamang kaayusan. Dahil ang katangiang yaon ay nagmula lamang sa ating dakilang tagapaglikha. Maging ang kaalabang electronics o sinasabi nating modernong makabagong computer system sa ngayon. Darating ang panahon sa nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na darating ang araw na mayroong digmaang mangyayari sa pagitan ng mga mananampalatayang Muslim at maging sa mga Hudyo. Ito yung pinakahuling digmaan na ito ay mangyayari hindi sa pagitan ng pagbubumba, ng mortar, ng computer, ng mga lumilipad na mga missiles. Ngayon na dito lumilipad Saudi Arabia at na-intercept din ng Saudi Arabia. Alhamdulillah, sa araw na yaon, maging ang Dajjal ay papatayin ni Isa alayhi salatu wassalam sa pamagitan ng espada. Kaya doon ay babalik tayo sa lumang sibilisasyon na maging ang ating katayuan sa ngayon na tayo ay nasa mataas na electronic. Sa ngayon, ang mga tao ay pupunta na sa buwan o napakainam na ng kanilang nagagawa, subalit babalik pa rin tayo sa lumang sibilisasyon. Dahil ang kapangyarihan ay nagmula lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Marinduque Sister Eileen Magdalita. Welcome po Sister Eileen. Masya Allah, may mga kapatid po tayo doon sa Marinduque, sina Brother Abdul Malik. Abdul Malik Sister ay Masya Allah, aktibo at nandito sila sa Saudi Arabia. At alhamdulillah, pakisalam sa ating mga kapatid sa lugar natin sa Marinduque at insya Allah ay maging malapit po kayo sa aming syudad din sa Bacolod City. Insya Allah ay magdadalawan tayo at itatayo natin ang insya Allah ang pananampalatayang Islam sa lugar natin na tayo magtutulungan biidnillahi ta'ala. Ganon din mga kapatid, ang sinasabi nating karangalan at ang sinasabi nating kahiyan, ito ay nagmula lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang makapagbabago ng naitala na tadhana sa atin, bagkus ito ay naitala na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat buhay natin. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala sa Surah Al-Imran, ayat number 26 mula sa Banal na Quran, Kulillahumma malikil mulk, tu'til mulka man tasya, wa tansi'u mulka miman tasya, wa ya'izzu man tasya, wa yudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir.
Kaya dahil dito sabi ng dakilang tagapaglikha sa sura na ito'y pagbibigay ng Allah Jalla wa'ala ng karangalan. Kanyang sinabi, O Allah, na ikaw ang Panginoon ng kapangyarihan. Ikaw ay nagkakaloob ng kapangyarihan sa sino mang iyong ninais. Bibigyan mo ng karangalan ang sino mang iyong ninais. At tatanggalan mo ng karangalan o iyong ipapahiya ang sino mang iyong ninais. Ikaw ay nagkakaloob ng karangalan sa sino mang iyong ninais. Tinatanggalan mo ng karangalan ang sino mang iyong ninais. Ikaw ay nagkakaloob ng kabutihan sa sino mang iyong mga ninais. Tunay na ang lahat ng mga kapangyarihan na ito, ang pagkakaloob ng karangalan at kahiyan ay nagmula lamang sa iyo. Kaya aking mahal mga kapatid, dito tayo magpapaalipin sa Allah Jalla wa'ala. Dito tayo lubusang sumunod sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil ang izza, ang karangalan ay nagmula sa Allah Jalla wa'ala at ito ay sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagsagawa natin ng ating mga tungkulin at sa pagsabuhay natin ng sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pangkatapusan, bagay na ito na sa ating pag-usap na ito, ang sinasabi nating kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang pagbibigay ng gantimpala sa ating mga nagagawang kabutihan, itong lahat ay nagmula sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag na tayong pumunta sa kaninumang mga sinasabi nating banal, nagiging banal na mga tao sa ating paligid at doon tayo hihingi ng kapatawaran. Ang pagbibigay ng kapatawaran ay nagmula sa Allah Subhanahu wa ta'ala at kung nakagawa man tayo ng mga kasalanan ay doon tayo hihingi ng kapatawaran sa nagagawa natin na ating kapwa-tao. Masya Allah, Sister Erin, Masya Allah, kayo po ay nakapag-asawa ng taga Iloilo at Insya Allah, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagsusubaybay at nawa ay mabibigyan siya ng tamang kaalaman din sa pananampalataya at nawa siya ay pinayakap na rin ng Allah SWT sa pananampalatayang Islam. Kaya bilang pang-anim po rito, ang kapatawaran ay nagmula sa Allah SWT. Kaya dahil dito, siya ay nag-aanyaya sa atin na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya dahil sa dahilan na walang isa sa atin dito na nagiging malinis at malayo sa sinasabi nating pagsasagawa ng kasalanan. Dahil ang anak ni Adan ay nakagawa ng pagkakasala, kaya dahil dito katangian ng Allah Jalla wa'ala na siya ay handang magbibigay ng kapatawaran sa kanyang mga alipin. Kaya sabi ng Allah Jalla wa'ala, Qul ya ibadi, Qul ya ibadi, pahayag mo sa aking mga alipin ya Muhammad, pahayag mo sa aking mga alipin, innakum tukhti'una bil-laili wa nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kaya kayo ay gumagawa ng pagkakamali at pagkakasala sa umaga at gabi. Kaya ako ay nagbibigay ng kapatawaran. Kaya tumawag kayo sa akin, humingi kayo ng kapatawaran at kayo ay aking patawarin. Kaya sabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Hujarat ayat number 49 to 50 sa banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa'ala, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kaya ipahayag mo sa aking mga alipin niya Muhammad alayhi salatu wasalam, Nabbi ibadi. Kaya utos ng Allah Jalla wa'ala kay Muhammad alayhi salatu wasalam na ipahayag sa atin, Ya Allah, anong ipapahayag ng propeta alayhi salatu wasalam? Inni anal ghafurur rahim. Tunay na ako ay ang Ghafur, tuluyang nagpapatawad ng aking mga alipin, at Rahim, ang mahabagin sa aking mga alipin. Wa anna azabi huwal adabul alim. Tunay na ang aking kaparusahan ang siyang pinakapatinding parusa. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Allah Jalla wa'ala dahil tayo ay isang alipin na nagkakasala, tayo alipin na kung saan may pagkukulang, tayo isang alipin na kung saan nagkakamali sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa kabila ng mga katangian natin na ito, na tayo ay may kakulangan, may kahinaan, nandyan ang Allah Jalla wa'ala na sadyang mapagpatawad sa kanyang mga alipin. Kaya dito na lamang at nawa matamo natin ang kapatawaran ng Allah Jalla wa'ala, ang kabutihan ng paninirahan sa ibabaw ng mundong ito, na manatili tayo sa tauhid at ating tuluyang iwasan at layuan ang shirk o ang pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang iba ay ang kanilang pangunawa na yung pagtatambal
ay ang pagsamba lamang sa ribulto. Kaya dahil dito, ang mga gawaing ito, kung ituturing natin na ito ay liban sa Allah, sa mga propeta, sa mga anghel, sa mga Diyos-Diyusan na iba maliban pa sa Allah Jalla wa'ala, itong lahat ay uri ng pagtatambal sa Kanya. Kaya siya ang nagbibigay ng buhay at kumukuha ng buhay, nagbibigay ng kamatayan. Siya ang nagpapagaling sa atin. Siya ang nagkakaloob sa atin ng mga anak at kayamanan. Siya ang nagtataguyod at nangangalaga sa atin. At siya ang nagbibigay ng karangalan at nagbibigay ng kapatawaran. Kaya dahil dito, ating ihingi itong lahat sa Allah Jalla wa'ala upang tayo ay mananatili sa tuwid na aral ni Muhammad alayhi salatu wasalam at mamatay bilang isang tunay na Muslim na sumusuko at nagpapaalipin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.